Praise, praise, praise. Praise God, praise. Konting ano ba dito sa green. Praise, praise. Yan. Okay na. Magandang tanghali po. Pwede batiin mo ang katabi mo ng good afternoon. Kahit na bagyo pumunta kayo dito Biyaya ni Lord. And I pray kung ano ang pagdadala ni Lord sa inyo dito ng ligtas, iuwi din po kayo ng ligtas. Amen. Let's pray first bago po tayo magsimula. Father God, salamat Panginoon sa araw na to. Lord, bagamat may bagyo Panginoon, I know na ang iyong kapangyarihan ang kikilos sa bawat isa. Lord, I pray na kung ano man po ang word na mapapagsaluhan namin ngayong araw na ito ay magkaroon ng application sa aming mga buhay. Father God, salamat po dahil kayo napakabuti sa aming lahat. Thank you, Lord God. In Jesus' name, Amen. Kamusta po kayo? Mabuti na mabuti, ayos ng ayos, maganda ng maganda, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal, kadami ng kadamihan, J1 Marikina! J1 Culture. I am a deliverer. I will forward. I notice why I give. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Amen. Palakpakan po natin si Jesus. Hello, yan. Medyo nawawala-wala na konti. Ang title po na i-share ko po sa inyo ay Coming Home to True Happiness. Tingnan mo nga katabi, mukha bang masaya? O medyo masaya lang. Medyo nawawala to. Palitan ko lang, palitan. Commercial. Coming home to true happiness. Kuhanin po natin ito sa Luke chapter 15 verse 11 to 20. Sino po dito may alam ng kwento ng the prodigal son? Amen. Ang alibughang anak. So, dito po natin kukuhanin yung mga points po natin dito sa topic na to. Luke chapter 15 verses 11 to 12. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Ilan po ang anak? Verse 12. Sinabi ng nakababata sa kanila sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin. Ano po ang hinihingi ng anak? At hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. Wow! So, pinaghati-hati na. Nagsimula po ang story na ito sa kuhanan at hatian ng yaman. Sa totoo lang po, sa panahon ngayon, dito po talaga marami nag-aaway na magkakapamilya. Sa hatian at sa kuhanan ng yaman. Tama po ba? Marami yan, lalo na kung yung may-ari ay nawala na. Yan, nag-aagawan na kahit magkakapatid. Meron dito. And Pastor, kala ko, true happiness yung topic mo, bakit hatian at kuhanan ng kayamanan? Bakit mo sinimulan sa kuhanan at hatian ng yaman? Paano magkakaroon ng true happiness ito? Kasi nga, mostly po ang tao, kinukuha niya ang joy sa kayamanan. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang... Hindi mukhang pera yan, hindi mukhang pera, okay? Kita mo na, medyo masama yung tingin mo pag ito. Mukhang may salapi sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, sino dito kapag may pera ka, medyo masaya ka? Sino dito pag wala kang pera, parang ang bigat-bigat ng katawan? Parang lagi may kaaway? Parang nababawasan yung joy? Tama? Bakit ganun, Hindi naman kadugtong ng bulsa ang ngiti,
Hindi naman kalugtong ng bulsa ang labi. Pero bakit apektado ang mga labi kapag walang laman ng bulsa? Ewan ko ba? Alam niyo po, ito ay masaya pagdating sa anak kasi nga nakakuha siya ng yaman. Pero malungkot sa ama na nawalan ng yaman. Okay? Tingnan po natin. Akala ng marami, ang tunay na kasiyahan ay makukuha lamang sa kayamanan. Ano ba ang naibibigay ng kayamanan? Bakit marami ang humahabol dito? Una, ang isa sa dahilan kung bakit maraming humahabol sa kayamanan ay dahil sa comfort at security. Siyempre, kapag may pera ka, medyo komportable kasi napuprovide ang iyong basic needs. At the same time, may security kasi hindi ka nag-aalala sa bukas kasi meron kang kayamanan. Mabibili mo ang iyong needs. May foods, may clothing, may shelter. Kaya nitong maibigay ang comfort at security sa iyo para mabuhay at makasurvive. Kaya maraming humahabol dito. Isa pang dahilan kung bakit maraming humahabol sa kayamanan dahil sa pleasure na naibibigay nito. You can buy not only your needs, but also your wants. Sino dito kapag nakabili ka ng bago, ikaw ay yung gustong-gusto mong bilhin, nabili mo, anong pakiramdam? Grabe. Ipinopost mo pa nga yan. Iminamay day mo pa. Yung mansanas may kagat. Yun yung mansanas na kahit bawas pwedeng i-post. Di ba? Ang saya-saya mo. Kasi, alam mo yon, merong pleasure kapag nabibili mo yung mga bagay na gusto mo. Ano pa? Yung pleasure ng travel. Siyempre, pag may kayamanan ka, may gusto kang puntahan, napupuntahan mo. O sino dito nakapunta ng Boracay? Pag daw social, Boracay. Sino po nakapunta na ng Singapore? Praise God. Sinong susunod? Kita nyo na habol nga kayo. Di ba? Medyo talagang iba talaga yung nabibigay ng travel. Kasi may pleasure talaga doon kapag dali mo, narating mo siya. Lalong may pleasure kapag na-post mo, nakita ng friends mo, di ba? Meron siyang nadadagdag somewhat sa atin. Masaya tayo doon. Ano pa? Yung iba naman, masaya siya kapag nagpapagawa ng kung ano-ano kasi nga may kayamanan siya. Nagpagawa ng business. Yung iba nakabili ng kung ano-ano na gusto niya, nakabili ng camera, di ba, Lowell? Yan. Nakabili ng tripod, nakabili ng kung ano-ano na gustong-gusto mo. Yung iba, nakabili ng orange na iPhone, at kung ano-ano pa. Masaya, may naidadagdag talaga. May nararamdaman kang pleasure because of that, kayamanan. At kung ano-ano pang binibili mo na magbibigay sa iyo ng pleasure, yun talaga nagagawa. Kaya ang dami-daming umahabol sa kayamanan. Ano pa? Ang iba pang dahilan kung bakit marami po ang umahabol sa kayamanan ay, sabihin mo, freedom. May kalayaan. May kalayaan ka kapag meron kang kayamanan. Hindi yung napipigilan ka nito. Nagagawa mo ang mga bagay-bagay kasi may kayamanan ka. Dahil sa freedom, kaya mong gawin ang maraming bagay. Malaya kang gawin ang mga bagay-bagay dahil sa kakayahan mo na mabili ano man ang gusto mo. Kaya marami talaga ang humahabol sa kayamanan. Kita mo yung anak na bata, yung pinakabata. Anong una niyang hiningi? Kayamanan. Kasi alam niya. But the more people chase worldly happiness, the emptier they often become. Sa totoo lang, habang ikaw ay patuloy na humahabol sa kayamanan na yan, hindi mo napapansin habang tumatagal, it's either lumalayo or nakakaramdam ka na laging may kulang. Ito pa. After nilang makuha or maabot yung hinahabol nila, napatunayan nila sa bandang dulo na kulang pa din. Hindi pa din sapat. Meron pa rin hinahanap ang sarili natin na tunay na magpapasaya sa atin.
Kita mo, nung nakabili ka ng iPhone, anong pakiramdam? Mga 1 month, may hinahanap ka na naman, inabangan mo naman yung 18. Yung burgundy. Yung iba naman, gusto-gusto ng sapatos. After 1 month na ginamit mo, kung saan mo na ilalagay, nawala na ang pleasure noong wala ka pa. Pero nung ginagamit mo nung una, masaya naman, pero habang tumatagal, nawawala din. So meron talagang kulang. Lagi may kulang. Kaya masasabi na lang natin, ang true happiness is not hidden sa kayamanan. Wala siya doon. At hindi mo siya matatagpuan doon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo matatagpuan ang tunay na saya sa pira. Maganda na yung malinaw. Pero hindi ako against prosperity. Sinasabi ko lang na kung doon mo kukuhanin lahat, kulang at kulang at kulang at kulang at kulang at kulang. Laging may hahanapin ka pang iba. Okay? Now, pag-usapan po natin, the 3 powerful truths about the path to true happiness. Woo! Exciting! Talagang super blessed na umaten ngayong araw na ito. Simulan na natin to. Number 1, happiness is lost when we leave the Father. Tapos na po ang preaching. Luke chapter 15 verse 13. Makaraan ng ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanya. Kala mo naman talaga may kanya, no? Pamana lang lahat ng tatay niya, pero inipon daw niya lahat ng kanya. At naglakbay patungo sa isang malayong lupain. Wow! Ang layo ng pinintahan. At dooy, nilustay ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Akala niya ay mahanap niya ang kasiyahan sa paglayo sa kanilang tahanan. Akala niya matatagpuan niya yung joy na ino-offer ng mundo doon sa malayo. Kaya pumunta siya doon, dito, sabi sa TikTok maganda daw dito, sabi sa social media masaya daw pag itong kasama, pinuntahan niya yun. Umalis siya sa tahanan ng kanyang ama. Ginusto niya ang freedom na kayang i-offer ng kayamanan. Mas pinili niya ang freedom kesa sa fellowship niya sa kanyang tatay. Kahit mawalay na sa kanyang ama or sa kanyang kapatid, iniwan niya pa rin. Mas pinili niya yung blessings kesa sa relationship. Yan na. Pagpapala kahit walang kasama or kapamilya. Yun ang nangyari, di ba? Iniwan niya yung tatay niya, pumunta sa malayo, kinuha yung yaman, dala-dala yung yaman, papunta sa malayo, iniwan niya ngayon yung mahal niya sa buhay. Akala niya matatagpuan niya ang tunay na happiness doon sa malayo. Okay? Kaya lumayo no? Doon sa world. Ginusto niya ng maranasan ang pleasure at pagiging independent. Sino dito yung may feeling ka na gusto mo maging independent person? Yung sasabihin mo, Nay, Tay, pwede ba akong mag-board na lang mag-isa sa malayo, malapit sa school namin? Pwede ba akong mag-solo na lang muna? Sino ganyan? Okay. O kaya naman tayo, Nay, or Daddy, Mami, pwede ba akong mag-abroad at doon na lang ako titira? Ramdam ko kasi pag yumaman ako doon, maging masaya ako. Tingnan natin. Ano ang nakita nyo sa malayo? Ano kaya ang nakita ng anak na bata or batang anak niya doon sa malayo? Luke chapter 15 verse 14. Nang magugol na niya lahat, ay nagkaroon ng matinding taggutom. Gutom na ba kayo? Sa lupaing iyon. At siya'y nagsimulang mga ilangan. Bakit? Kasi yung kayamanan na meron siya ay naubos. Kaya, ay dumating yung taggutom. Eto na, dumating na yung problema. Dumating na yung may pangangailangan na siya nung nasa malayo. Anong nakita niya? Nakita niya ang sitwasyon niya na siya ay natagpuan ng sarili niyang wala. Ubus na. Wala na.
At ang matindi, gutom na. Sino dito pag gutom, iba talaga. Yung parang yung good mood ka naman, pero pag gutom, parang medyo nainit yung ulo mo. Diba? Sa isang araw, pag-usapan natin yan. Ang panlaban dyan, fasting. Okay, pag-usapan natin isang araw yan, yung mga gutom. Nakita niya na ang kasiyahan na kayang i-offer ng mundo ay panandalian lang. Nilustay niya lahat. Party-party, inom dito sa malayo, punta dyan, kung saan-saan. Libre yung barkada niya. Kahit anong pinuntahan niya, ginawa niya lahat sa buhay niya. At the end of the day, nakita niya na yung ino-offer ng mundo hindi nagtatagal. Ganyan ang i-offer sa'yo kapag malayo tayo sa Panginoon. Panandili ang saya. Masaya naman, pero short time. Yan ang i-offer ng mundo, hindi nagtatagal na ligaya. Nakita niya ang katotohanan na ang pagiging malaya na gawin ang lahat or nasa kamay mo kung ano ang tingin mo'y magpapasaya sa'yo, ay magdadala pala sa kalungkutan. Hindi pala niya matatagpuan ang tunay na kasiyahan na hinahanap niya. Mukha lang masaya sa simula. And at the end of the day, kulang, hindi sapat, panandalian, hindi nagtatagal. Di ba mga youth? Direkta, no? Pag nakita si Crush, niyaya ako mag-date. Kaso alauna ng Sunday. Sayang naman, baka naman siyempre naman, maunawain naman si pastor. Lalo na si Lord, mabiyaya naman siya. Baka pwede naman makipag-date muna ako. Yan. Kasama yan, panandali ang saya. Tapos na po ang preaching. Anointed professionals! Hello! Hindi kayo ligtas. Akala mo naman talaga, ang buong buhay ay puro na lang sa pagtatrabaho at pagkita ng pera. Bibigyan ka niya ng joy dahil meron ka. Pero tatandaan mo, laging may kulang. Pwede kang makainom sa Starbucks, pero iba pa rin yung umiinom ng Starbucks na alam mong okay kayo ni Lord. Katulad po ito ng mga taong nagsasabi na magkaroon lang ako nito, magiging masaya na ako. Sino nagsabi na nito mga linyahang ito? Sige nga, sabi ng isang lalaki, pag nagkamotor lang ako, magiging masaya na ako. Huwag ka nung nabili, hindi na kontento, ikinabit pinaltan are. Paano maging masaya yon kung may pinapalit ka namang iba? Kala ko magpapasaya sa'yo, ba't mo tinanggal yung gulong? Pinaltan yung mags, kala ko sapat na yun. Kita mo? Hindi talaga magiging sapat. Hindi talaga magiging sapat. Ito pa maganda. Yumaman lang ako, magiging okay ako. Sinasabi sa'yo na ang kayamanan nagpapasaya sa'yo. Hindi. Pwede sa simula, pero habang tumatagal at wala si Lord sa buhay mo, kulang. Kulang pa din. Sabi ng isa, maging kami lang. Pastor, maging kami lang. Ang tanong, sabi ng isa, maging kami lang, ako na ang pinakamasayang tao sa mundo. Sino nagsabi sa iyo? Baka mamay bumalik ka sa akin, nagka-cry-cry. Pastor, ibinigay ko ang lahat. Sabi ko sa iyo makinig ka kasi ng preaching. Akala mo lang pag masaya, kailangan umakto ka doon. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Yan ang nakikita mo. Pero napatunayan ng anak. Matuto tayo sa experience ng anak na kahit maabot lahat ng gusto mo, magawa lahat ng gusto mo, makuha mo ang mga pangarap mo, pero wala ang Diyos sa buhay mo, hindi ka pa rin tunay na masaya. Hindi pa rin. Kahit na ikaw ang pinakamaraming friends, ikaw ang pinakasikat, ikaw ang pinakamataas na abot mo ang Pangulo ng Pilipinas,
Ikaw ang pinakamayaman. Mas mayaman ka pa kay... Sino ba pinakamayaman ngayon? Sige, si Elon Musk. Mas mayaman ka pa kay Elon Musk. Kahit ikaw pinakamayaman at wala si Lord, hindi mo pa rin matatagpuan ang tunay na saya. Hindi pa rin. May kulang at kulang pa rin. Hindi pa rin mapupunan or matutumbasan man lang ang saya na kasama ang kanyang ama. Wow! Pastor, yun nga nakita nung anak. Hindi masaya nung lumayo na. Ano naman, pastor, ang hindi niya nakita? Ito naman ang hindi niya nakita. Hindi niya nakita ang kabaitan at kabutihan ng kanyang ama. Sino gang tatay na buhay pa ibibigay ng mana? Walang ganon. Napakabait ng tatay para ibigay yung mana. Hindi niya nakita ang meron siya dahil sanay na siya. Alam mo, yan ang problema minsan ng tao, no? Hindi niya nakikita yung blessing na meron siya. Kitang-kita lang mga kasama niya. Kitang-kita lang mga kaibigan niya. Pero alam mo, super blessed ka, ba't hindi mo nakikita? Kasi, sanay na. Sanay nang may nag-aabot ng pagkain. Sanay nang may nagluluto ng pagkain para sa kanila. Sanay nang may nagsaserve. Sanay nang may naglalaba ng damit. Sanay na. Kaya, parang hindi masaya. Dahil, hindi niya na na-appreciate yung mga simpleng bagay na meron siya pero pagpapala pa lang. Woo! Hindi, pastor, ano bang preaching yan? Nasanay na. Marahil dahil paulit-ulit na yung mga nangyayari sa loob, pwedeng sa loob ng bahay or sa loob ng church. Ito na. Merong ilang mga Christians na nagsimulang makakilala sa Panginoon, pero naghanap pa din ng iba. Kakilala sa Panginoon, pastor, pero bakit naghanap pa ng iba? Or pinili pa rin lumayo. Marahil dahil paulit-ulit na yung nangyayari sa loob ng church, pero hindi naman niya kita yung ginagawa ng Diyos sa buhay niya behind the scene. Mukha lang paulit-ulit, pero sa totoo lang, pinagtatagni-tagni ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti niya. Habang nagsisik ka kay God, may inaayos behind the scene si Lord. Kaso nga, hindi natin kita. Akala nila ay makakahanap pa silang hihigit sa kayang i-offer ng Diyos sa kanilang buhay. Ano bang ino-offer ng Diyos? Sige nga. Bigyan mo ako ng mga bagay na kayang i-offer ni Lord sa'yo, na hindi kayang ibigay ng mundo sa'yo. Una, peace. Yes, may fish siya, sa market. Fish yon. Pero iba yung peace na kayang ibigay ni Lord. Sino dito nung umattend ka ng church, para bang somehow, ngumingiti ka habang may kumakanta, nakatayo ka lang, pero parang alam mo yon, meron ka namang mga pinagdadaanan din, pero kapag nakatayo ka at nasa presence ka ni Lord, para bang nawawala lahat. Kita nyo ngayon, nagpipreach ako pero hindi nyo naisip na may bagyo pala ngayong araw na ito. Na malakas daw. Di ba? Ano bang kayang i-offer ng Diyos sa'yo? Purpose. Layunin. Kaya kang bigyan ni Lord ng layunin at ang layunin na yun, lampas hanggang langit. Ano pa? Siyempre, yung topic natin ngayon, kaya kang bigyan ni Lord ng true happiness. Ng kasiyahan na hindi mo matatagpuan sa kahit saan dyan. Yung iba kasi, wala nang dito sa J1, hindi ko alam kung bakit naisulat ko ito. Magtatrya ng mga bagay sa mundo na magbibigay ng panandali ang kasiyahan. Panandalian na akala niya ay magbibigay sa kanya ng walang hanggang kasiyahan. Mamaya, di niya napapansin, ay kasalanan na pala. Totoo yan. Yan ay nagsisimula sa konting joy. Joy. Happy ako. Masaya ako. Try ko to. Try ko yan. Mamaya, yung joy na sinasabi niya, yung masaya siyang ginagawa, mamaya hindi niya napapansin, kasalanan na pala. Yan talaga, ganyan ang atake ni Satan eh. Alam mo yon, palamuti, ang ganda. Mukhang masaya.
Mukhang yayaman ako dito ah. Sige, taya pa. Oh, sa bandang dulo, makikita mo sarili mong kasalanan na pala. Diba? Konti lang, masaya tayo eh. Let's party! Ano po yan? 0% alcohol. Sige, pwede na po yan. Sige. Ilan po yan? 0.1. Konti lang naman. Sige na nga. Ang saya! At habang tumatagal, parang naliliyon na yata ako. Ano napansin mo? Konting saya lang nung una, pinakitaan ka lang na maganda, konting saya, pero mamaya napapansin mo, kasalanan na pala. Sabihin mo sa katabi mo, parang hindi ikaw yon. Totoo. Ito ang katotohanan talaga. Sa sin ay may pleasure. Totoo yan. Sa sin ay may pleasure. Nag-iinom, may pleasure sa banding. Totoo naman. Yung ba namang lahat ng kainuman may suportado ka? Tama pare! Tunay! Siyang tunay pare! Paano ka hindi ka magiging masaya doon? Ay lahat ng kainuman mo ay walang kontra. Ay sa bahay puro kontra. Di ba? Grabing pleasure. Sige pare, ikanta mo yan, isigaw mo yan, sige. Ang galing mo pare. Kita mo yung pleasure na nakukuha nila doon sa banding na yon. May pleasure talaga sa kasalanan. Totoo yan. Hindi ko yun maitatanggi. Nagsusugal. May pleasure sa feelings kapag nananalo. Tumaya, tumama. Sabi nung nagpapataya, kita mo naman, napakaswerte mo, tumaya ka ulit. Iba talaga yung pakiramdam ng tumama. Yung paghila mo ng lubid, 3 pula. Tapos dapat, ang taya mo, 1,003 pula. Oh! Grabe yung pleasure, tama? Talagang may pleasure sa kasalanan. Hindi ko maitatanggi. Nanggaling tayo lahat dyan. Pati yung mga yung nakalaktok sa lamesa. Tuk, 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 tuk. Alam mo yan? Ay, hindi nyo alam yun? Ako lang may alam. Di ako na makasalanan. Nakaka-enjoy paikutin yung baraha. At kapag naka-royal flush, malaki na laban ko. Akin ang ilalim. May pleasure. Tama? May pleasure talaga ang sin. May pleasure. Umiibig kahit mali. Parang exciting. Yung isa excited ako, yung dalawa parang exciting. May pleasure ang sin. Kaya maraming nauhumaling kung saan-saan, pero sa totoo lang, palamuti, mamaya kasalanan. Ganyan po. Pero itong malungkot. Kala ko ba, Pastor, true happiness? Itong malungkot. Sin is always ends in pain. Nagsugal, lumubog sa utang, gulo ang pamilya, pain. Naglasing, nalasing, nagalit sa katropa, binaril, patay, pain. Nag-away, yung magkumpare, sira ang relasyon, pain. Umibig ng dalawa, mamili ka, siya ako. Pain. Ang end ng sin ay pain. Sa simula lang magaling, sa simula lang masaya, pero ang end, sasaktan ka pala. Yan ang sin. Sa simula lang magaling, sorry for the example, kung sa sugal, padidigahin ka lang sa una. Pero, alam niyo yung padidigahin? Okay. So, alam ko na magsugal kayo. Joke lang. Sa huli, palulungkutin. Yan talaga yan. Ang sin
ay parang pain. Alam niyo yung pain? Yung fishing rod. Tama? Tapos meron parang, ano ba yung nalagay sa dulo? Bulati yata yun? Tapos para makahuli, worm. Sige, ayaw yung bulati. Worm. Tapos, syempre, yung isda. Kaganon yung isda, di ba? Para yung sin, yung pain. Na kapag kinain mo, hindi mo alam, kala mo pagkain yung pala, may sima. Masakit. Tama? Kaya pala, pain. Pag pinagsama, pain. In English, pain. Wordplay. Di ba? Pain. Sakit. Yan ang kasalanan. May pleasure, pero at the end of the day, masakit. Ito ang kasalanan. Sa bandang huli, ay palulungkutin ka nito. Paiiyakin ka. Iko-condemn ka. Aagawin niya ang kasiyahan na minsan niyang naibigay. Akala ay kasiyahan at kasiyahan pa, yun pala ay kalungkutan ng dala. Anong bottom line? Wala ang true happiness sa malayo. Huwag ka nang lumayo. Wala ang true happiness. Ay magta-try lang po ng mundo, huwag mo nang subukan. Masisira ang buhay mo. Masisira ang buhay mo. Gawin mo ang lahat ng paraan na di lumayo. Iba pa rin ang happiness kapag nasa kalinga ka ng iyong Ama. Iba. Sabi ni C.S. Lewis, God cannot give us happiness and peace apart from Himself. Because it is not there. There is no such thing. Grabe. Pastor, English, hindi ko masyadong gets. Ano ibig sabihin? Wala ka talaga makikita sa mundong ito na magbibigay sa'yo ng happiness or true happiness. Walang kayang mag-offer sa'yo niyan. May kulang at kulang. Si Lord lang. Si Lord lang. Sige, palapakan mo si Lord. Alam ko, masaya po kayo sa mga kasama sa church. Masaya kayo sa inyong kapamilya, sa inyong asawa, sa inyong mga anak. Masaya kayo sa, kung meron din may jowa o ano. Alam ko, masaya kayo dyan. Pero, I pray, hindi malalampasan ng kasiyahan mo yan, ang kasiyahan mo para kay Lord. Mahal ko ang aking asawa. Yan si Isay. Mahal ko yan. I love you. Pasensya na kayo. Ganun ko kayo gumamit ng palpit. Sa isang araw magko-couple seminar tayo. Mahal ko siya. Pero alam niya, mas mahal ko si Lord. Okay? Okay na. Kaya kung yung mahal mo ay dinadala ka para magkasala ka, tandaan mo, mas mahal mo si Lord. Kung yung partner mo ay dinadala ka para magkasala ka, tandaan mo, mas mahal mo si Lord. Yes, nabibigyan mo ako ng joy, pero dahil dinadala mo para magkasala, sorry, pero mas mahal ko si Lord. Malalim yung next. Mukhang may iiyak na. Look, tuloy natin ang story. Pastor, tuloy natin, maganda to. Luke chapter 15, verse 15 to 17. Kaya't pumaroon siya at sumama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon na nagpapunta sa kanya sa kanyang mga bukid upang magpakain ng mga baboy. Verse 16. At siya'y nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan na kinakainan ng mga baboy. Grabe ang hirap niya. Wala na talaga siyang pambili pagkain. Ito na lang ang way niya para makasurvive. At walang sino mang nagbibigay sa kanya ng anuman. Siguro nagtry na siya mamalimos, wala talaga. So, no choice, kundi kumain ng pinagbalatan na kinakainan ng mga baboy. Verse 17. Subalit nang siya'y matauhan, yun. Sabi niyo nga po, matauhan. Ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain? O, kita mo na? Ngunit, ako rito'y namamatay sa gutom. Ano napansin niyo dun sa verse na yan?
Alam mo, nung pangit ng sitwasyon, saka naaalala na yung ama. Nung hindi na makakain, parang sa bahay namin nakakain ng maayos. Parang nung nasa church ako, parang ang saya-saya ko. Nag-aawitan kami, nagko-coffee, nagkukwentuhan. Kahit medyo nakakapagod yung ginagawa lang, pero at least ang puso ko, masaya ko. Naalala niyo na yung dati. So ano number 2? Happiness begins when we come to our senses. Natauhan. Yan. From the wrong way, papalayo, to the turning point. Kasi, natauhan na ang anak. The turning point was when he came to himself. Sabi nyo nga po, natauhan na. Kaya kung medyo naliligaw-ligaw ka, ipag-pray mo kay Lord na matauhan ka na, please. Kung meron kang ginagawa na alam mong hindi kalooban ni Lord, kailangan mo ng matauhan. Kasi nga, at the end of the day, may pain. Pain. Okay? Alam mo ang realization ng anak, mas masaya sa tahanan ng aking ama. Yun na yun. Mas may joy doon sa tatay. Dapat nasa bahay ako. Dapat hindi ako lumayo. Dapat hindi ako umalis. May realization that life with God is better than life without Him. Kailangan dumating tayo sa punto ng buhay natin na kung meron mang umaagaw at nagpapalayo sa iyo kay Father God, kailangan mong matauhan. Matauhan, bumalik ka sa iyong senses. Ano ga po ang senses? Ano po yung 5 senses? Smell, touch, sense of taste, hearing, and sight. Okay. Dahil minsan ay bulag kahit may mata. Saan po bulag? Tingnan mo. Harap-harapan ka ng niloloko, pinagtatanggol mo pa. Sino na nasabihan noon? Bulag. Sabi mo, matauhan ka. Bakit? Bulag! Hindi, mahal ko siya! Hindi nga yan para sa iyo. Hindi ka ganyan dadalhin sa ikabubuti mo. Hindi, mahal ko talaga siya. Bulag. Dinadaya ka na, di mo pa makita. Niloloko ka na, di mo pa makita. Kailangan matauhan. O, bingi. Bingi kahit may tenga. Ayaw namang makinig. Ilang beses ko na sinabihan. Bingi. Sino kayo may A-group member ganyan ka? Yung A-group member mo, sinabi mo na sinaban, sinabi ko na sa'yo. Sinabi ko na sa'yo. Sinabi ko na sa'yo. Nakailang ulit ka na. Pero hindi nakikinig. Sabi mo, medyo bingi. Medyo. Kailangan matauhan. Bumalik sa kanyang senses. Sa totoo lang, yung mga nagpapayo sa inyo, hindi yan basta nagpapayo. Yan ay nagpapayo sa ikabubuti mo. Hindi yan nagpapayo nang walang pakialam sa'yo, kaya yan nagsasabi kasi concern sa'yo. Ikaw naman, hindi ko gets. Bingi. Ano pa? Walang pang-amoy kahit may ilong. Hindi mo madaamoy, mabaho ng ginagawa mo. Parang basura. Grabe yung kasalanan, ang baho. Walang panlasa kahit may dila. Hindi mo nalalasahan, hindi masarap ang bisyo, hindi masarap ang alak, hindi masarap ang usok. Kawawa ka sa bandang dulo. Kawawa ka, wala ka mapalasa. Matauhan ka, gising. Gigil, matauhan ka. Kailangan matauhan. Bumalik kayo senses mo. Ibalik mo. Lord, ibalik mo ang senses. At the end of the day, yung ginagawa mong kasalanan, anong dulo? Pain. It's either, magdesisyon ka na ngayon na tumigil, or
Sabi na, ba't ka ganyan? Kat, sira ng baga. Hirap na sa paghinga. Masakit lagi yung ulo. Kailangan bumalik ka sa senses mo. Kailangan mo ng matauhan. Salamat yung batang anak, natauhan. Bakit? Gutom na. Salamat sa gutom. Natauhan. Salamat may iwanan. Natauhan. Salamat may pain. Natauhan. Salamat may humiwalay. Natauhan. Salamat iniwan mag-isa. Natauhan. Salamat nawalan. Natauhan. Okay? Praise God. Anong huling senses? Touch. Walang pakiramdam kahit buhay pa. Sabi, manhid ka ba? Hindi na tama, tuloy pa? Hello? The end of the story. Kailangan bumalik sa iyong senses. Kailangan matauhan. Buksan ang iyong mga mata para makita mo na kasalanan na. Pakinggan ang iyong tenga para marinig mo kung totoo ba talaga. Gamitin mo ang iyong ilong upang maamoy mo kung mabuti ang iyong sinusuong. Lasahan ng iyong dila para malaman mo kung alin ang tama. Makiramdam. Anong pakiramdam? I pray maramdaman mo kung nasasaktan mo na ang Diyos sa pinagagawa mo. Tandaan, kailangang matauhan. Kaya pag meron po tayong mga kapamilya, yung malalapit talaga sa atin, na alam mo yung ginagawa niya ay hindi na tama, at ilang beses mo nang nasabihan, huwag mo na sasabihan. Wala na yung magagawa kasi ilang beses na. Alam mo gagawin mo? Lumuhod ka na sa Panginoon at pag-pray mo ng taong yun. Kasi dalawa lang uli yan. Mahihirapan siya at mahihirapan ka kasi kapamilya mo siya. Tutulungan mo yan eh. Pag nagka-problema, ikaw madidisgrasya din. Bakit? Alam mo, na ospital, ikaw din tutulong sa kanya eh. Ikaw din ang i-help sa kanya. Kaya, ipag-pray mo, i-load mo sa Panginoon, Lord, matauhan! Lord, matauhan! Okay pa ba kayo? True happiness. Balik tayo sa true happiness. Tandaan, hindi trabaho, hindi lang sahod, hindi lang puro pag-aaral, hindi puro negosyo, hindi puro siya, hindi puro barkada, hindi yon. Kailangan mong matauhan na Diyos lang ang makakapuno sa hinahanap na kasiyahan ng iyong puso. Diyos lang ang makakapuno. Sige, palapakan mo si Lord. Alam mo, blessed pa nga ako dun sa batang anak eh. Bakit? Natauhan. Praise God, natauhan na. Sino dito by God's grace, may mga bagay kang natauhan ka na? Pag sinabi ko natauhan, may naitigil ka na. Amen. Parang humihina. Parang tuloy pa din eh, no? Sino dito yung talagang alam mo, ikaw yung may isang bagay ka natauhan na? Dati-dati, yung magulang mo, basta-basta mo sinasagot, hindi mo lang ginagalang. Ngayon, medyo gumagalang ka na. Sabihin mo sa katabi mo, natauhan ka, natauhan ka, natauhan ka. Sino dito lagi nakikipag-away sa kapalit, medyo ngayon hindi na? Sabi mo sa katabi mo, natauhan ka na, natauhan ka na. Natauhan na. Iba na ngayon, praise God, natauhan na. Lastly, number 3. Kasi may gagawin tayo, excited ako sa gagawin natin eh. Nakaready po kami sa gagawin. Number 3. Happiness is restored when we return to the Father. Nakatuwa si Lord, no? Pwedeng bumalik anytime. Pero ang masakit, pwede mo ring iwan anytime. Grabe ang freedom, ano? Grabe ang freedom. Kaya piliin ang tama. Bumalik habang may pagkakataon. At kung nakabalik na, huwag ka nang lumayo. Luke chapter 15 verses 18 to 20. Titindig ako, sabi ng bata, at pupunta sa aking ama. Praise God! At aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Grabe ang pinagkasalaan. Langit at sa iyo.
Kaya kung meron kang ginagawa na alam mo na nakakasira ng relationship mo kay Father God, kailangan mong magsabi sa Kanya na, Ama, nagkasala po ako laban sa langit at sa iyo. Hihingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad. Verse 19, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Grabe ang isip. Kasi nga nagkasala na, hindi na siya worthy. Verse 20, siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit, habang nasa malayo pa siya. Woo! Alam mo, itong word na to, sobrang itong gustong-gusto. Ano yun? Subalit habang nasa malayo pa siya. Nasa malayo ka ba? Huwag kang mag-alala. Pupuntahan ka ng ama. Nasa malayo ka ba? It's okay, it's okay. Hindi mo kailangan lumapit. Siya lalapit sa'yo. Isang tawag mo lang, parating na siya. Kahit nasa malayo ka pa. Hindi pa tapos. Babago ginagalahan. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama. Ito'y awang-awa sa kanya. Imagine mo. Akala mo kasi pag nagkakasala ka, nagagalit si Lord. Diba? Sino nagturo sa inyong mga anak? Sige ka, huwag mong gawin yan, papaluin ka ni Lord. Akala natin kasi pag nagkakasala ka, galit si Lord. Hindi. Iba ang pagkakakilala mo sa Diyos. Mali ang biblical principle mo tungkol kay Lord. Kapag nagkakasala ka, dahil yung kasalanan mo'y bayad na 2,000 years ago, bayad na. Paid in full. In short, pag nagkakamali ka, nagkakasala ka, hindi galit ang Diyos. Bakit? Bayad na. Ang pakiramdam ni Lord ay ito. Nagkakasala ka, nakikita ka ng ama sa malayo, tinititigan ka niya, at awang-awa siya sa iyo. Bakit siya awang-awa? Kasi anak, binayaran ko na yan noon, pero ginagawa mo pa rin ngayon. So, awang-awa siya sa iyo. Tuloy tayo. Ang amay tumakbo, niyakap siya at hinagkan. Yung ine-expect ng anak na gagawin ng kanyang ama sa kanya, na gagawin siyang alipin, dahil siya'y pasaway na anak, ay kabaliktaran ng ginawa sa kanya. Hindi pinagalitan, hindi kinondem, at hindi nireject. He ran to meet his son. Huwag nating itulad si Lord kay Satan. Si Satan, pag nagkamali ka, iko-condemn ka. Si Lord, pag nagkakamali ka, yayakapin ka, hahalikan ka, lalapitan ka, pupuntahan ka, gagawin niya lahat para iparamdam sa'yo na mahal ka niya. Huwag mo siyang itulad. Pag nagkamali ka kay Satan, papahirapan ka pa. Papaluin ka pa. Ipaparamdam niya yung pain ng kasalanan ginawa mo. Bubulungan ka pa, ginawa mo yan, church ka ng church, yan yung pag ginawa mo, ibahin mo si Lord. Si Lord ay ganito. Nagkamali ka, hindi ka niya paparinggan ng nagkamali ka, sabihin niya, anak, bayad na. Ayad, bayad na. Anak, bayad na. Okay na. Binayaran ko na yan. Dapat okay ka lang. Yayakapin ka niya. Hahagad niya. At sasabihin niya sa iyo, anak, kaya mo yan. Bumangon ka. Bumalik ka. Magkaiba ang perspective. Kailangan maintindihan natin kung sino si Lord sa buhay natin. Next. When we return to our Father, He restores our joy, our dignity, and our purpose. From the wrong way, to the turning point, to the right way. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga dahil bukas ang palad ng Diyos sa iyong pagbabalik. Kung ikaw ay Christian na medyo lumayo, huwag kang mag-alala. Ang Diyos mo'y maawain. Ang Diyos mo'y handa kang tanggapin muli. It's not about what you have para maging masaya or where you go. Trouble. O ano meron ka. Hindi yan. It's about who you are with. The happiest life is the life lived in fellowship with the Father. Wala nang iba pa. Ito ang pinakamasaya. Ano yon? Yung alam mong ikaw at si Lord ay may maayos na relasyon. Yung alam mong ikaw ay walang sabit kay Lord. Ang pinakamasayang buhay, yung alam mong God is with you at alam mong ang plano ng Diyos ay mabuti at maganda. Na kahit bumabagyo, may bagyo, alam mong relax ka lang. Bakit? All things work together for good for those who love God.
Ito ang pinakamasayang buhay, ang nabubuhay ka para kay Father God. Nabubuhay ka sa being na makakasama mo pang habang buhay hanggang sa kabilang buhay. Therefore, true happiness is not found in things, but in relationship with Him. Wala sa mundong ito makapag-offer nung saya. Kaya natuwa ako kay Dana nung nag-My Day siya eh. Hindi ba si Dana? Ayan, just nag-post si Dana. Yung nagsasayawan sila sa likod. Tapos nakalagay doon, ang saya. Alam mo, pagkabasa ko, sabi ko, iba yung joy habang nag-worship kay Lord sa likod. Iba yon. Yun yung feeling na hindi mo makikita sa labas. Pwedeng nag-e-enjoy sila, lasing, pero kinabukasan masakit ang ulo. Eh ito, nagtatalunan ka sila. Nagkakantahan sila. Nagsasayawan sila. Pero iba, napapangiti mo si Lord habang ginagawa mo. Iba yun. Lagi sumasagi sa isipan ng maraming mga Kristiyano yung tanong na, sino dito nakaisip na nito? Paano kung di ako nakakilala sa Panginoon? Nasaan na kaya ako? Sino na itanong na yon? Siguro marami sa inyo, no? Alam mo, ang sagot ng marami, hindi na nila maisip. O kaya naman ayaw nilang isipin. O kaya naman malamang-lamang daw nasa pangit silang sitwasyon o kalagayan. Kung sa oras na to, ay nagsisik ka kay God, maging masaya ka dahil nasa tama kang direksyon ng iyong buhay. Kung nasa church ka na at inuuna mo siya, maging masaya ka, tama ang iyong pinili. Kung nasa church ka, meron po kasi akong verse na nakaka-enjoy basahin kapag nasa loob ka ng church. Kaya huwag kakalimutan ang pagsasama-sama. Psalm 84 verse 10. Sapagkat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saan man. Wow! Grabe! Itong one day mo, hindi nga one day eh, itong 2 hours mo dito sa church ay katumbas or hindi katumbas ng 1,000 araw mo sa labas. 2 hours ka lang dito, walang katumbas na 8 hours mo sa trabaho. Yung 2 hours mo dito, hindi katumbas ng sasahurin mo sa isang araw. Sapagkat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saan man. Mag-google ka sa mundo ng 1,000 saan man. Hindi ko itatapat yung 2 oras ko dito. Na alam kong kami, alam mo yon? You know? In-English na. Na naisin ko pang maging tanod sa pintuan sa bahay ng aking Diyos, dyan sa pinto, sa labas. Kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Yung guard ka sa gate ng church, dito ako sa church, mas pipiliin daw niya yon. Grabe yung Psalms. The prodigal thought happiness was far away. Akala niya sa malayo, andun. But he found it when he came home. Kailan niya nalaman? Nung bumalik, malayo pa, niyakap na ng ama. Sa palagay niyo, ano kayong feeling ng anak nung niyakap? Naku po, wala na, best feeling ever. Ay, hinalikan pa. Ang isip ay maging alipin na. Sa to lang, sa role po ng nila noon, kaya yun ay pinuntahan talaga ng ama kasi ang role nila doon, basta ang isang anak ay umalis sa poder ng ama, babatuhin hanggang mamatay. Kaya yun iniyakap ng ama kasi kahit batuhin, poprotektahan niya yung anak niya. Yun talaga yun. Ganun talaga. Kaya, Psalm 16:11, last verse. Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan na kagalakan. Hindi basta kagalakan, kapuspusan na kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may kasayahang magpakailanman. Ito na ang true happiness. Ito na. In conclusion, happiness is not found in the world. It is found in the Lord. Meron pong kanta si Bisha, worship team please. Pinaaral ko to kaninang umaga lang.
May kanta si Bishop. Ako ay pag kinakanta ko to, medyo parang napaka-personal sa akin. Pero I pray maging personal din sa'yo. So habang inaawit po ang kantang ito, hayaan mong awitin mo ito kay Lord na magkaroon ka ng masayang puso. Ang iba sasambahin, tanging ikaw lamang ang nagmahal sa amin. Ang gusto ang aming susundin. Ikaw, O Diyos, nang higit sa lahat, ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang maghininga, paglingkuran at papurihan ka. Itataas namin sa buong mundo, ihahayag namin tanging pangalan mo, Jesus, ang tagapagligtas. Wala na ngang ibang mamahalin. Ibigin ka, buong isip at kaluluwa ang paglingkuran at papurihan ka. Ikaw, higit sa lahat, ibigin ka, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang mahihinga, paglingkuran at papurihan ka. Puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Ang higit sa lahat, ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang mahihinga, paglingkuran at papurihan ka. Ang higit sa lahat, ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa.
Father God, hanggat may hininga, Lord, hanggat may hininga, Lord, kung dumating man sa punto, Panginoon, na may umaagaw sa amin, na mapalayo sa iyo, kayamanan man yan, bisyo, o ano man yan, Lord, hayaan mo, Panginoon, biyayaan mo kami, Panginoon, na hindi mawalay sa iyo. Because at the end of the day, yung Kristiyanong lumayo, Lord God, babalik din naman. Kaya Lord, wag nang lumayo. Kasi sayang ang panahon. Lord, magamit ang buhay namin, ang lakas namin, for your glory alone. Hayaan mo sa lugar na to, sa church na to, yung isang araw, yung 2 oras, ay higit sa oras sa labas. Dahil narito yung tunay na umiibig sa amin. Kaya sa huling pagkakataon, church, ibigin ka. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang mahininga, paglingkuran at papurihan ka. Nahigit sa lahat, ibigin ka, O Diyos. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang mahininga, paglingkuran at papurihan ka. O Father God, Ikaw, Panginoon, ang pumupuno sa puso namin. Kaya kahit anong i-offer ng mundo, hindi ka namin ipagpapalit, Panginoon. Dahil, Lord, Ikaw ay sapat at higit pa sa aming buhay. Thank you, Lord God. Hayaan mo na habang kasama ka namin, makita namin na sa iyo lamang namin matatagpuan ang tunay na kasiyahan. Lord, I declare, lahat ng taong naririto, Panginoon, ay matagpuan nila Ikaw, Panginoon. Magkaroon sila ng napakalapit na relasyon sa iyo. Hayaan mong magpakilala ka sa kanila, Lord God, in such a way na may enjoy nilang fellowship sa iyo. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen. Father,